Kung ang presidente mo ay bangag, isinusuka ng Pilipino si Marcos Jr. sa lahat ng kanyang panggigipit. Diba? Puro panggigipit, puro pangingidnap, ang kapal ng mukha ng buwaka ng inang yan at 10 ng mga kasamahan niyang mga mananagot kayo. Mananagot kayo sa bayan. Lahat kayo, tandaan ninyo. Sabi nga, ay bilog ang mundo. Sa lahat ng pang-aapi nyo, pananakot ninyo, magbabayad kayong lahat sa batas. Tandaan nyo yan. So gusto ko lang talagang bigyan ng papuri kayo po lahat sa iba't ibang panig ng mundo na nagpamalas. Grabe ang hirap at ang hirap tiis talaga ninyo na ipanamalas, although happy tayo. 'Di ba? Nagkaroon ng budot screen noong March 28 ng birthday ng ating Pangulo. Akalain mo na nagkaroon ng mga ganong pangyayari, but ganun pa man, I'll tell you a story tungkol doon sa US Embassy. Alright? Ang dami mga issue, pero ito munang unahin natin. At gusto ko ulit pasalamatan lahat kayo. At wag po kayong tumigil. So ngayon, mga kababayan, ano ba ang nangyari? Nung kararating-rating ko pa lang, I think that was 2 weeks ago, di ba? Nag-release ng statement, etong NBI director, well, ang gobyerno ng mga bangag, na titignan daw nila yung angulo tungkol sa tax evasion against me at sa ibang mga vloggers. Mga jolol nga, alam mo ang pabobo na talaga ang gobyerno ni Bangag. Kasi nga kapag sunog ka na sa ipinagbabawal na palburon, okay? Talagang ang utak mo ay talagang lalamunin ng pulburon. Okay? Tignan natin ito si Santiago. Sinasabi mo, nahahabulin mo ko at ako ay yung titignan mo ang tax evasion case. My God! Ang kabobohan to the highest, to the lowest level actually. Lowest na ang kanyang kabobohan. Yes, James, nakauwi na si Vice President Inday Sara. Mga palangga, tax evasion. Okay? Hindi na po ako nagbabayad ng tax sa Pilipinas dahil nga ako ay naninirahan na dito sa Amerika. At dito po ako nagbabayad ng tax. Wala akong pananagutan sa Pilipinas. Pero hindi ako magle-lecture dito ng tax lesson, pero gusto ko lang sabihin sa simpleng salita na talagang tanga o talagang wala na po talaga sa ayos itong gobyerno ni Bangag. Then sinabi ni Santiago na yun nga, i-hunt me down, sabi niya, we will hunt her down or they will hunt me down kung saan man ako nakatera, saan man akong panig ng mundo. So syempre, they are meron ng pangyayari, di ba? Meron ng pangyayari ang pagkikidnap nila. Nandiyan si distressed mother, yung 2 anak, which is nandoon nung araw ng birthday ng ating Pangulo. At syempre, yung Pangulong Duterte na kinidnap nila. At mga kababayan, alam ko na intimidation lang ang ginagawa nila. Sinisindak nila ako, manginig-ginig si Marlica, di ba? Yun ang gusto nila sisindakin ang mga Pilipino para matakot ng magsalita, mag-post sa mga Facebook page nila. Which is yun yung ginagawa nila dyan sa Pilipinas sa mga vloggers. Pero, dahil nga ako ay nasa Amerika, siguro inadya ng Diyos na ako ay ipadala dito para magiging microphone ninyo o megaphone o inyong mga kampana dyan sa Pilipinas. Kasi hindi nila ako agad-agad gurgor o mapagipit gamit ang kapangyarihan ng gamit ang kapangyarihan ng batas na pang-aabuso. Imagine niyo, sabi nga doon yung mga tao doon, yung mga kababayan sa daig, Miss Marlica, ganyan. Thank you dahil naging boses ka namin. Buti nasa Amerika ka at hindi ka basta-basta magipit ng mga bangag dahil nga hindi nila saklaw ang batas ng Amerika. Ang sagot ko nga sa kanila, palangga, kung nasa Amerika ako, baka magkasunod lang kami ni Percy Lapid na ginurgor. Talagang gugurgurin ako ng mga yan. Imagine yung former President Duterte. Ginamit nila ang pang-aabuso, pangingidnap harap-harapan.
nakipagsabwatan ng mga ang piloto, kung sino pa man. Hindi ko naman itatawag kasi hindi ko pa napapanood yung hearing. Okay? Yung mga yung piloto, sila Uling Torre, lahat sila nagsabwatan. Harap-harapan, mga kababayan. Wala silang pakialam sa batas, binaboy nila, ipinakita nila sa buong mundo na si Lisa Tanas at si Marcos Jr. ay kidnapper talaga. Pangingidnap yan. Yan ang gusto nilang gawin sa akin. So, nung inirelease nila yung kanilang balita, ito ni Santiago Gunggong, di ba? Yung matandang kunin na ng lupa, malapit ka ng kunin ng lupa, di ba? I wish magsabay kayo ng bangag mong amo na si Marcos Jr., akala nila masindak-sindak ako. So, ang nangyari, nireport ko nga sila bago ako umalis. Nakita niyo naman yung video na I think dalawang video yan, more, across is like more than millions of Filipinos na ang nakanood niyan. So, nireport ko po sila sa US Embassy. At gusto ko rin i-test dahil dito naman kasi sa amin, talagang parang dito sa Amerika, may mga, anong tawag dyan, may mga advisory na kapag ang isang US citizen na magpunta dito sa, pahinga ng ballpen, kasi may susunod ako, baka makalimutan ko. Okay, ballpen please, darling. Ito pala. So, ngayon, dali lang pala, sulat ko lang ito, baka makalimutan ko. Okay. Okay. So, ngayon, napoprotektahan kami. So, nireport ko. Ano ba yung nireport ko? Bakit ko nireport? Dahil nga sa pronouncement ng gobyerno ni Bangag na magko-connect daw sila sa Interpol o huntingin ako. So, ginawa ko, nireport ko sila, mga kababayan. Paano ko nireport? So, una, pumunta ako doon, actually tatlong tao yung nakausap ko, first interview, second interview. So, yung pangalawang interview ay dalawang consular officers talaga yung nakausap ko. So, tinanong ako kung anong problema, bakit ganito, bakit ako nasa daig? Okay, bakit ako nasa Netherlands? So, sabi ko ng ganon, bilang isang Pilipino na ipinanganak sa Pilipinas at naninirahan na sa Amerika, ganyan, ay gusto kong i-report sa inyo na yung bansa ko kung saan ako ipinanganak ay gusto nila akong huntingin based doon sa pronouncement na available sa media. Sa social media, sa mainstream media. So, pinakwento sa akin, like more than an hour kami nagkwentuhan. So, pinakwento sa akin ano nangyari. So, nagbigay ako ng background, ng konti ng background. Sinabi ko nga na dati kong sinuportahan yung Bangag na administration. Then, naging kritiko ako. Tapos, gumawa sila ng mga fabricated address, fabricated crime against me, enable for the Bangag government na makapag-file sila ng kaso dyan sa Pilipinas para makapag-issue sila ng warrant of arrest. Yan po ang ginawa sa akin ng Bangag. So, una, sabi ko, ako ay taga-suporta nila. Then, nung ako ay nag-critic na nila, ginawa nila ng paraan na mag-fabricate ng address para, yun palang kasinungalingan na yun eh. So, yun ang mga sinabi ko. At ngayon, sinabi ko, nasa Netherlands ako para din magpakita ng pagsuporta sa aming former President Rodrigo Roa Duterte. Actually, sabi ko, do you know what's going on in our country with our former president? Yeah. Tapos sabi niya, alam daw nila. So sabi ko, the reason I'm here, sabi ko, to show support. Sabi ko ng ganon, bilang isang ipinanganak sa Pilipinas at isang Pilipino na naninirahan na, di ba? At citizen na ng Amerika. Ngayon, mga palangga, so ikinuwento ko ng ganon. So sabi ko, itong NBI director nila at itong Bangag na administrasyon na ito yung sinabi nila. Sabi ko, available naman yan sa online. So ayan, sinisearch. Habang nag-uusap kami, nagaganyan sila ng actually tatlo sila. So ngayon, mga kababayan, mga palangga, kinuwento ko lahat. Sabi ko, kinuwento ko pa na kinasuhan ako ng 4 na libel cases. You know, na civil cases dito sa Amerika, sa California. So, pinapakinggan nila ako. Tapos sabi niya, na-report mo na, tapos yung death threat. Kinuwento ko na may death threat sa akin ang gobyerno ni Bangag. Prior to that pronouncement na ipapahunting nila ako at sabwat daw sila sa Interpol,
sinabi ko na meron na akong mayroon ng kaso dito sa California, tapos tinanong nga ako, sabi, at saka yung death threat. Tinanong nga ako, na-report mo na ba ito sa sa FBI? Sabi ko, yes. Sabi ko na gano'n, na-report ko na sa FBI California. Sabi niya, sino nakausap mo? Di sinabi ko yung pangalan no nakausap ko. Sabi niya, I know him. O di ba, magkasama kami sa ganito, sa ganyan. So kakilala niya yung FBI. So gusto ko lang, actually, natuwa ako dahil yung FBI agent na nakausap ko dito sa California, magkakilala sila nitong consular, I don't know kung anong eksakto niya, basta nasa eksaktong rango nito yung officer sa US Embassy sa The Hague, pero magkakilala sila. Doon pinakakwento niya sa akin. Tapos ngayon, sabi niya, we will forward this to Washington DC. So i-forward namin tong report mo. Sabi niya, kumusta ka ba ngayon? Meron bang sumusunod-sunod ba sa'yo? Mayroon ka bang nakikita? Kasi ano ang kailangan mong suporta? Ano kailangan mong assistance sa amin? Ganyan-ganyan. Sabi ko, so far, I'm okay. Sabi niya, alam ba nila kung saan ka, pinapublish mo ba kung saan kang hotel o saan ka nakatira? Sabi ko naman sa kanya, no. Sabi ko ng gano'n, hindi ko pinapublish. That's good. Sabi ng consul, ng officer. So, maraming pinagkwentuhan tungkol sa kaso. Kinuwento ko si Bangag, sabi ko, alam mo, kasi ako yung nag-expose ng Bangag video. Sabi ko gano'n. Pero na-forward ko na to sa US, even forwarded to the White House. Kung ano-ano mga sinabi ko, kung ano yung mga ginawa ko dito. Sabi ko, actually, kaya galit na galit sila sa akin dahil yung video na yon at yung authentication ay ginamit ng former spokesperson ng Pilipinas, which is si Harry Roque, para gamitin yung dokumento, yung authentication sa kanyang asylum visa dito sa Netherlands. So talagang nakikinig sila, dokumentado talaga lahat. Sabi ko, yung dating spokesperson ay hinahunting rin ng bangag na administrasyon, Marcos administration, dahil nga sa aming kritisismo. Tapos sinabi ko rin na hindi lang yan, yung nanay ng dalawang bata na si Sheena, sabi ko, Sheena Makapinig na sa Belgium, na ngayon ay may asylum visa din. Kinidnap yung kanyang dalawang anak, sinabi ko, at ang Marcos administration. So lahat yung dino-document. So, halos lahat na ikwento ko na, alam niyo naman talaga ako, talagang non-stop. Sabi ko, ganito ang sitwasyon sa amin, sa Pilipinas. Sabi ko, did you see that? Sabi ko, over the news, that the former president, sabi ko na gano'n, kinidnap nitong Bangag administration na ito. Sa nakita daw nila sa news. Pero syempre, hindi naman sila magko-comment. Di ba? Nakikinig lang sila. So, yun na nga. Ayun. Dahil, kinuwento ko, talagang ang haba ng chikahan namin. Yung iba doon, basta lahat ng kinukwento ko dito sa inyo, about sa panggigipit nila, kinuwento ko doon sa consular office, sa embassy, US Embassy sa Netherlands. So, ang sabi sa akin, kailan ka uuwi? Sabi ko sa April, sa 5, sabi kong gano'n, 5, di ba? Sabi ko sa 5, uuwi na ako. Sabi niya, anong assistance mo? Ang assistance na gusto mo? Escort, ganyan, or, nasamahan ako. Tapos ang sabi sa akin, we will alert now the security. So, ang sabi, alert nila, inform nila security. Kasi sabi ko, based dun sa pronouncement ng NBI, ay makikipag-ugnayan sila sa Interpol. Sabi ko, I know these evil people, this evil government. Sabi ko, they already fabricated and addressed a crime against me sa Pilipinas. So, pwedeng ito yung ipo-forward nila sa Interpol at gagamitin nila ang fabricated address na yon, which is hindi naman ako covered doon sa mga taong nilalagay sa Interpol dahil sa Interpol. 'Di ba? Yung mga may kaso, mga kriminal yun katulad ni Bangag. Yun na, mga crime against humanity na binabato nila kay Pangulong Duterte. Sabi ko, pang Bangag yun, yung may mga malalaking tax evasion cases or tax, pandarambong. Hindi ako kasali doon. Which is hindi talaga kasama sa Interpol yun na mga kaso. Kaya lang, para ma-record ko sila, para magamit ko yung mga documentation na yon sa mga cases. Yon, may bago na naman tayong exhibit. So actually, nailagay ko na sa exhibit si Santiago. Marami tayong manilagay. I cannot just disclose everything. So sige pa, gumawa pa kayo ng katarantaduhan. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, NBI Director, ikaw nagunggong ka, kasama ka na sa exhibit ng kaso ko.
Alright, so nakalagay na, ano na yung pangalan mo doon. Gumawa kayo ng gumawa ng katarantaduhan at idadagdag natin yan sa mga exhibit natin sa ating kaso, mga kinakaso nila against me, mga kababayan, mga ebidensya. Pabor yan sa akin. Kaya galingan nyo pa. Galingan nyo pa yung pangtatakot ninyo dahil hindi nyo naman ako masisindak. Labanan, sindakan, hindi ko kayo uurungan. Kung labanan ng utak, definitely hindi kayo mananalo dahil mga utak ninyo, durog na, lalo na si Bangag, durog na ng pulburon. So, ang pinakadahilan talaga, alam ko na walang saklaw ang Interpol sa akin dahil hindi po ako gumurgor ng tao katulad ng Bangag administration. Hindi rin ako nagnakaw ng limpak-limpak na salapi. Ang ginawa ko lang ay expose ang mga kadyutahan, ang mga panggagago nila sa bayan. So definitely hindi yan covered ng Interpol. So the reason why nilagay ko sila doon sa embahada ng Netherlands para magamit ko ang documentation na yon sa mga future cases. Okay? Na ibabato, na ano nila at yung mga ongoing cases. So good luck sa inyo. Akala nila masisindak-sindak ako ng mga putang inang ito. Magbabayad kayong lahat sa inyong mga kababuyan, sa mga Duterte at sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino. So yun po yun. So, in alert, according sa ating sa US Embassy, makikipag-ugnayan sila sa polisiya sa mga police o mga security doon sa airport ng Amsterdam. So yun yung ginawa nila. Then yung escort nga. But I'm not gonna disclose that escort thing because it's secret. Okay? May mga, hindi ko pwedeng i-disclose ang mga eksena. Pero, yun na nga, ito, safe and sound ako dito. At I'm not sure kung pwede kong ipakita yung mga documentation sa airport. Pero, I don't think na yung mga part na yon about escort, well, sabi ko, huwag ko expose. So, definitely, hindi ko pwedeng sabihin yung mga eksenang ganon. Pero, mga short video lang, siguro yung mga bonggang-bonggang video doon sa airport. So yun po yun. So nireport natin ang Bangag administration sa kanilang pananakot, panggigipit sa akin, sa inyong lahat sa Pilipinas. At ngayon, talagang ang winning, ang pinaka-happy moment sa akin nung sinabi ng officer doon sa embassy, sabi niya, we will forward this to DC, to Washington DC. Sabi ko, panibago na naman forwarding yan. Panibago na naman mga documentation yan. Di kabog na sa banga. So, yun po yun. Okay? At dun sa last 2 days ko, by the way, mga palangga, kaya medyo naging busy din ako. Mga busy-busy yan tayo. Kailangan kong permahan ang tawag dito, ang yung case na sagot ko dito sa mga Jotang Jenis kay Langka, di ba? So, kailangan ko permahan. So, nag-affirm ako ng signature ko doon na nasa Amsterdam ako. So, grabe, sobrang maraming pangyayari, magagandang pangyayari talaga, mga kababayan. At hanggang lumalaban si palangga ninyo. Lumalaban ako para sa katotohanan. At hindi natin tatantanan ang mga Jotang Jenemes na ito. At gusto ko rin pasalamatan, siyempre si Spokes Harry Roque, napalaban din. Talagang andun pa rin siya ngayon at patuloy na nag-aantay ng kanyang asylum visa at pilit, di ba? Pilit na gustong harangan din ang kanyang asylum visa ng mga bangag. Nakita nyo naman, pero hindi basta-basta kami magpapatinag sa mga Jotang Jenemes na ito. Dahil po ang kakampi lamang namin ay ang katotohanan at kayo. Wala na kaming ibang sandalan kundi ang katotohanan at kayo. Wala tayong ninanakaw na pera. Ang mga bangag ay ginagamit ang kapangyarihan ng gobyerno, ginagamit ang pera ng bayan para tayo lahat ay gipitin. Mama Bing, Leichong, Ted Channel, thank you so much. Ngayon mga palangga, okay? Okay, tingnan natin kung may mga katanungan kayo. So ngayon, yun, ayan, wait. Tapos ngayon, teka, ba't nag-static ako? Right. Okay.
Sabi ni Prada, Lucho, jutang Genemis talaga, na-miss kita palang gingging. Kaya pala wala kang ganong live, umuwi ka na pala ng US. Take care always pala, God will protect you. Alam nyo, may Prada Lucho, dapat mag-vlog ako sa aeroplano, pero syempre, may hindi ganun kaganda ang signal at saka ngarag-ngarag na rin kami. Napagod na talaga kami. Pero okay lang, kaya wala tayong vlog. Dahil syempre, kailangan din natin magpahinga, vote straight, PDP laban, at mga guest candidate, of course, ang Marcoleta and Rodriguez. Huwag niyong kalimutan. Yes, vote straight tayo. Jezreel Wu, ayan, thank you. So ano pa ba ang mga eksena about Vice President Sara Duterte? So nakita niyo naman doon ilang beses sa ilang pagkakataon na interview natin si Vice President Sara kasama yung mga media at sila Alvin, lahat doon, mga vloggers doon. Maano ka talaga, maaantig ka at matutuwa ka sa pagiging simple ni Inday Sara at tunay na makatao, the way na i-handle niya ang crowd, the way na i-handle niya ang mga kababayan natin doon sa harap ng ICC detention. Kitang-kita mo yung tapang at pagiging humble ni Vice President Sara sa pag-handle sa kanyang ama, pag-handle ng kaso. Hindi niya iniwanan ang kanyang ama hanggat hindi niya ma-settle yung mga dapat i-settle doon in terms of legal, sa legal na pangailangan ng kanyang ama. At ngayon nandoon si Kitty, magbe-birthday yata si Kitty doon, April 10 pa lang birthday niya. Nandoon si Miss Hanelet, nandoon I think si Attorney Delgra, nandoon na rin. Yun yung time na umalis kami kaya hindi na kami nagpang-abot. Ando doon pa rin si Attorney Midaldea. So marami andun ang ating mga kababayan, lalo na yung mga kababayan natin talaga na pumupunta doon, nagluluto at everything, na nagbibigay ng kalinga sa bawat isa sa amin doon. Thank you. So sinettle, inayos ni Vice President Sara bago siya umalis. At it's not easy bilang isang anak na magkaroon ng ganitong klaseng issue na kinidnap ang iyong ama na naglingkod sa bayan, na hindi nagnakaw sa kaban ng bayan, hindi katulad ng mga bangag. Ulit-ulitin natin, talagang makikita mo na ang Pangulong Duterte ay hindi nagnakaw sa kaban ng bayan. Dahil kung nagnakaw yan, katulad ng ginagawa ni Bangag, ang Vice President, bakit yung tinatawag nilang si Kateki lang at yung isa yung daladala niya doon? Hindi ba dapat kung maraming pera maraming pera mga Duterte, hindi yung kami lang ang nag-guard doon? Kami yun, nakita niyo ba yun? Kami yung mga nasa likod. Pag nandoon ako, which is totoo naman, nung 23, nung 28, I'm really willing na mag-gwardya-gwardyahan doon kay Vice President Sara at yung mga tao doon, mga volunteers. So ganito, actually I'm worried, for Inday Sara, nakita ko yun, na wala siyang ganung kadaming mga security personnel sa likod niya. So alam naman natin na talagang talaga sila, tinarget at pinipilayan ng gobyernong Bangag tanggalin ang mga security forces, i-dismantle o i-disorganize, yun yung ginamit nilang term, which is talagang gusto nilang magurgur ang ating presidente. Kaya thank you so much doon sa kayo lahat dyan sa Netherlands, kayong mga mapababae, mapalalaki na pumapaikot kay Vice President Sara, na talagang ako din may death threat, diba? Alam niyo naman yan, pero nandoon ako sa likod, any moment pwede kang anuhin ng mga kalaban doon, but only God, God and katotohanan at mga tao doon ang nagprotekta sa amin. Walang mga bang. Katulad ni Bangag, na pag pumunta dito sa Amerika, sa ibang bansa, isang buong eroplano ang bit-bit niya. Maliban doon sa kanyang security personnel, okay? At saka mga, alam niyo na, bit-bit pa niya yung mga buwaka ng inang pinapalamon ng pera ng taong bayan, ang mga kaklase ni Marcos Jr. sa pagsisinghot, sa